5 bahay naman ang nasira matapos ding bumigay ang riprap sa sitio Matarik sa Camarin, Caloocan City. Lumabot daw ang lupa dahil sa walang tigil na pagulan. Live mula sa Caloocan City may report si Susan Enriquez. Susan? Tina, bukod sa paglambot ng lupa, itong 5 gumuhong bahay ay nakatayo dito sa isang creek dito nga sa Camarin, Caloocan City. Isa sa mga lugar na pinagbabawalan na sanang pagtayuan para mga bahay. Pero sabi nga ng mga residente, matagal na rin sila ditong nakatira. Kaya naman yung nangyari ngayong araw nito, yung paglambot ng lupa, ang siya nga itinuturong dahilan kung bakit gumuho ang 5 bahay. Mag-aalas 12 ng tanghali nang gumuho ang 5 bahay na ito sa sitio Matarik, Barangay 175, Camarin, Caloocan City. Sabi ng mga apektadong residente, kaninang madaling araw, napansin na nila ang mga bitak sa kanilang sahig at dingding. Kanina po, paggising ko po ng madaling araw, nakita ko po may bitak na po ng kaunti yung flooring po ng harap ng bahay. Mag-aalas 12 na po, naramdaman ko na lang. Isa-isa na po kaming bumabahag. Lahat sunod-sunod na po yan hanggang doon sa bahay namin. Hanggang tuluyang bumagsak ang 5 bahay. Hindi po namin pinansin, kala po namin ano lang, yung parang may lumindol lang, ganun. Pero yun pala, yung mga ganinang umaga, yun na, bumigay na. At nang inspeksyonin ng lugar, nakitang wala ng lupa ang ilalim ng mga bahay. Po nakita namin yung ilalim, talagang wala rin mga bato, tapos yung lupa wala na talaga. Dahil sa insidente, pati ang mga nakatira sa itaas na sitio Matarik, pinalikas na muna. Nagbabagsakan na kasi ang malalaking tipak ng bato mula sa gilid ng mga bahay. Kung maaari sana, umalis muna sila habang umuulan dahil nga po sa kalagayan nila na nasa danger zone po sila. Wala namang nasaktan sa pagguho ng mga bahay. Para di na muling makabalik ang mga nakatira sa gumuhong mga bahay, tuluyan na itong ipinagiba ng lokal na pamahalaan. Matagal na raw kasing pinagsabihan ng mga residente na peligroso na magtayo ng bahay sa tabi ng creek. Ang mga nakatira naman sa tabi ng mga gumuhong bahay, pinag-iingat lalo't patuloy ang pag-ulan na nagpapalambot sa lupang kinatitirikan ng mga bahay. Tina, sa kabila ng pagguho ng 5 bahay, hindi naman agad-agad aalis yung ibang mga nakatira doon, nakahalera doon itong 5 gumuhong bahay. Kaya sila'y pinag-iingat na lamang, lalo na't patuloy pa ang mga pag-ulan. Gaya ngayon dito, no, Tina, medyo umaambon-ambon kanina pa ito. At sabi nga ng mga residente dito, ilang araw na rin namang umuulan dito sa kanilang lugar, gaya sa ibang bahagi pa ng Metro Manila dahil nga dito sa bagyong Falcon na nagpapalakas naman dito sa Habagat. Tina? Susan, anong mangyayari doon sa mga nakatira doon sa 5 gumuhong bahay? Yung nakatira doon sa 5 gumuhong bahay, Tina, definitely hindi na sila pa babalikin doon, kaya dinimolish na, no? Pero ang sinasabi nung nakausap natin kanina doon sa Disaster Management Office ng Caloocan, ay ililipat sila doon sa relocation. Meron naman daw dito within the barangay din naman. So kumbaga, hihintayin lang na matapos yun, but definitely hindi na sila papayagang makabalik pa doon sa lugar kung saan gumuho na nga yung kanilang mga bahay, Tina. Susan, may nabanggit ka kanina na yung mga nakatira dyan sa lugar ay pinagsasabihan matagal na wag na dyan tumira dahil nga delikado. So ngayon, maliban dun sa mga nakatira dun sa 5 gumuhong bahay, pati ba yung mga ibang kapitbahay nila ay paaalisin na rin sa lugar? Wala pang ganung immediate na plano, Tina, pero sabi nga, no, ito'y kasama sa mga pinaghahandaan na rin naman ng lokal na pamahalaan dahil dati pa naman talaga yung mga nakatira dyan sa mga gilid ng ilog, sa mga waterways, talagang yan hindi pinapayagan at hindi naman talaga ina-advise na manatiling nakatira pa dyan. So after nga nitong pangyayari ito, sinasabi na muli nang pag-aaralan yung mga plano para itong mga nakatira dito mahikayat na, umalis na doon sa mga lugar na delikado, gaya dito sa mga gilid ng creek dahil mahirap naman pagka nagkakaroon ng ganitong mga pagbagyo, pag-ulan, lagi nalalagay sa panganib yung kanilang buhay. Tina? Tama. Maraming salamat, Susan Enriquez.